Kumbaga, ayun. 'Di ba, mama ko sa Mindanao, si Mindanao. papa sa Cebu, Camotes, sa Zamboanga sila mama. Pag growing up, mga tita, tito ko, nagsalita naman sa Mm. so, na-inherit ko ba? One time nga may parang elementary ako noon eh. Tapos parang 2 weeks ata kami doon sa probinsya. Sa may, ang tawag doon, sa may Mindanao, nakalimutan ko lang yung tawag ng probinsya na yun. But anyways, Basta probinsya. ano, tag dito, parang bigla akong, ganun pala yun, no? Bigla na lang akong makakapagsalita ng Ng Bisaya. Bisaya, Parang oo. 2 weeks, siguro minimum 2 weeks. Kasi ang easy lang yan is yung ano yung Bisaya, doon yan yun din yung Tagalog. Same Mismo. lang, same Oo, lang. Pero mismo. translate lang yun. Oo, mismo. Pero yun nga, kaya ano, kasabot kog Bisaya, pero kasulti ko gamay ra. Pero dito, yung parents mo nag-work na lang dito. Oo, dito na. Matagal na. Kumbaga, Oo. matagal na silang ano dito, na lumipat dito. Oo. Actually, hindi pa ako, yung pagkakasal mismo nila dito na. Pag, ano kami, Valenzuela kami Before. before. Oo. Kasi ba, bahain doon kasi. So, Nag-transfer na lang kayo. transfer kami dito, wala kaming choice. Ang fortunate lang dito sa area na to. Even though kasi usually pag narinig mo Bulacan, flood Layo. control eh. Flood control. Ano, dito, ano siya, boundary siya ng Bulacan and North Northern. Caloocan. So, Kaya pala yung sa Mapis, Caloocan. oo, kaya pag dito sa area, pag nag-step in ka dyan sa may yung subdivision, Oo. Bulacan, pag lumabas ka, Caloocan na. Caloocan. North, Ah, kasi it's south-north eh. Ang south sa Monumento. So, ayun, tawag dito. Anyways, ayun, tawag dito, welcome sa RPE Talks, episode 30. Actually, men, episode 29, kaka-upload lang kanina umaga eh. ah. Si Kix and Si si Kix. EJ. Nakita Oo, ko sa story ni nakita mo, Kix. Oo. yun. So, magkasunod lang kayo. Buti hindi kayo nagsabay. Pero anyways, yun our guest for today. And bro, maraming salamat sa pagpunta. Walang problema. And saktong-sakto na nagawi ka dito sa Manila. Ayun, guest for Na timing today. lang. Yeah, please introduce yourself, brother. Hi guys, I'm Aaron Grant Embascado, under 66 kg lifter. You know, shoutout sa mga Bisaya dyan. Shoutout sa inyo lahat. And actually, matagal na natin itong pinag-usapan yung podcast Oo. na to, no? Last year pa. Last year pa. Tapos hindi conflict of schedule, Oo. parang ganun. Actually, si Ryan nga rin, yung L1 meet, Oo. dapat before nun, magpo-podcast talaga Podcast. kami. Kasi nga lang yun nga, schedule, hindi Yeah. nagtutugma yung schedule namin. So, yun, shoutout kay Ryan. Ryan Talaros. Nagbubuhat yan ngayon. At si Maki. Mismo, shoutout sa inyong dalawa. So, anyway, Strong, maraming salamat sa pagpunta and Walang problema. kamusta ka naman? Kamusta ang buhay-buhay natin? Okay lang. May times na busy, may times na hindi. Depende sa schedule sa work. Oo. Ayun. So, para sa mga di nakakaalam, ano palang work mo? Nurse pala ako sa hindi mga nakaalam. Then, ang nakahirap lang is conflict sa schedule. Kasi Oo. yung work ko, alam nyo no, nurse may graveyard talaga. Mismo. Then, shifting yung schedule. Then, 6 to 2. Then, tomorrow baka 2 to 10 or 6 to 6 p. Oo. Depende lang talaga. Oo. So, noon, hirap conflict talaga sa schedule pag mag-workout, magbubuhat. Mismo. Then, yun, nagpa-PT pa ako sa gym. Pero isang client lang. Mismo. Grabe. Pero anyways, before tayo dumako dyan, ano muna tayo? Step back muna tayo a little bit. Sino si ano? Before magiging number 166 si Him Buscado. Sino siya? Like, before powerlifting, ano ka before? Like, any type of sports or growing up? Sport. Before, swimming. Swimming talaga ako. Swimming. Oo. Nice, ah. Nakaabot ako ng palaro Pambansa. Larang pambansa. Oo. Okay. Then, may Mga anong ano ka nationals. neto? Grade or anong year ka na? Grade 2, sa na-remember ko, grade 2. Mm. Papuntang fourth year high school talaga. So, growing up, inclined ka na talaga sa sport? Oo, sport talaga. Then, yun, parang maganda na yun naman yung swimming before kasi
may land drills, Oo. may buhat pa. May buhat din siya. Yeah, may buhat. Okay. Pero grabe yung Oo. buhat namin yun. Pang For strength, conditioning. conditioning lang at parang konting strength. Oo. Then yun, di ko alam before, paano ako umangat sa swimming. Oo. So, Nag- dumating sa point na talagang, ka din, Oo. pambato ka din talaga sa swimming. Nung as na-remember ko, 2012 Oo. or 2011, parang may qualification for Philippine team nun dun sa Laguna, Oo. yung competition nun. Unfortunately, wala. Natalo. So, Okay. hindi talaga nakasali ng Philippine team. Pero okay lang naman. Enjoy May lang sa life. qualification din pala Yeah, siya, oo. no? So, may process Enjoy din lang sa life. Yan. Parang powerlifting. Oo. Any sport. Any Enjoy sports talaga. league. Oo, mismo. Wag mong i-complicate talaga yung any Mga sport bagay-bagay, dyan. no? Oo. Kung di mo makontrol yung mga bagay-bagay, wag mo i-complicate. Focus Oo. lang sa controllables. Focus then no? enjoy. Yun yung pinaka-importante. Enjoy lang talaga. So, yung time frame na ito, going, siya, up until grade 2, up until high school, High school, 4th year. swimming ka Oo. nito. After 4th year high school, wala na. Nag-retire na. Retire ka na. So, Kasi college na nursing, siya. nursing yung Ito na. tinitake ko parang busy. Mm. Hirap. Tapos nung pagsabak mo ng college, syempre maliban sa school, ano nang mga pinagkakaabalahan mo nito? Yun, yung first year parang busy pa nun sa Oo. college. Yun yung mga Nag-adjust pa kasi Oo. ito pala yung college. Mismo. College life, yung ganun. Same. Na-adjust pa kasi maraming workload, yung subjects mo. Lalo pag first year, second year, no? Doon yung maraming subject Yeah. Oo. Mga subject na lang, design. Yung pandagdag sa Then units. may minor pa na parang major. Putik yan. Then, second year, yan ang pinakahirap kasi may duty na. Parang OJT. Oo. May duty na sa hospital. Actually, speaking of nursing, meron akong naging athlete. Shoutout kay Raven. Nursing siya ngayon. So, wala siyang choice kung hindi mag-stop ng training. Kasi, Kasi pinilit namin yun na nung first year okay pa eh. Nung tumungtong nga siya nung second year ata, parang ganun yung time frame na yun. Yan kasi yung hirap yung second year kasi may OJT na. From 4 from 4 times, naging 3 times, naging 2 times, tapos ibibilit sana namin yung 1 time na yun, pero wala na. Nagigets ko na siya eh. Hirap So, kasi. ganun pala talaga kasi meron ng duty. Oo. Pero depende sa, yung school ko before, Oo. ang OJT lang is 6 to 2 yung duty. Pero di ko alam, may iba naman na night shift na duty. Sa amin lang is 6 to 2. Tapos, TY Then lang. after dun, mag-make pa ng case presentation, may notebook ka ba? Iba yung case at yung notebook. Grabe. Yung notebook mo is yung pinili mo na kaso sa pasyente mo. Yung case pinili ng buong group mo. Kasi by group yung OJT nun. Okay. So, parang nag-start yung duty ng pagiging nurse, mag-i-start second year college pa lang. Oo. Yan sa akin before. So, papakinabangan na kayo ng ng hospital. hospital. Parang yung mga may nurse na staff, parang matutuwa sila kasi, ito, may utusan na. may mauutos na ako sa vital signs nito. Paano lang yun eh, parang bumabawi lang din sila. Diba? Parang ganun. So, ayun, tag dito. So, doon ko na-gets na parang, gusto kasi yung athlete na yun, talagang driven talaga siya. Gusto din talaga lumagas. Kaso nga lang, wala eh. Sabi ko, time conflict. ano muna yan, unahin mo. Kasi, education yan eh. Baga, itong powerlifting, andyan lang naman yan. Pero, okay lang sa Cebu kasi near lang yung mga gyms doon. Compared dito, medyo, parang swerte mo na lang. Swerte mo na lang kung malapit sa inyo yung powerlifting gym. Transpo pa, then traffic pa. Traffic Anyway, traffic din sa Cebu. Pero okay lang yung mga gym kasi may AF, may ibang gym na malapit lang. Magkatabi. Sa Cebu, saan kayo part? Ano ba kayo? Parang, para ba kayong Metro Manila? Like, city area ba kayo? City kami. City area. So, din, maraming tao din. Maraming tao. Traffic. Hindi siya yung ganun Pero yung Cebu before is di talaga traffic. Nung bata pa ako, hindi talaga traffic. Yung hindi pa ganun fully developed, no? Pero ngayon, yung each person may sasakyan na. Yan, nag-cause ng traffic. Pili ko yung ganun din dito eh. Yung time na yan talaga. nagusbungan yung mga, actually, both eh. Kalsada. Kalsada na tinipid at saka din, yung number of
cars. Oo. Any vehicle. Actually, sa tingin ko nga, ito parang naisip ko lang to. Kasi sobrang dami na ng motor sa Pilipinas. Oo. Kasi dahil sa traffic. Grabe. Ang nangyari tuloy, di ba, dahil sa traffic. Oo. So, sobrang dami na ng motor. Nagkukos na sila ng traffic. Traffic. Oo. So, Yan talaga. di ba, ang alam ko, walang coding sa motor, no? Oo. Wala. So, feeling, Alam ko. parang siguro better way siguro, siguro kung maibsan man ang traffic, magkaroon ng coding. Kasi Oo. sobrang dami, lalo na dito Motor. sa Ang nahirap lang sa motor is parang prone to prone to accident. Kaso checkpoint. nga lang, prone to checkpoint. Maduga motor lang check. Pero yan, napansin ko, sobrang dami na ng motor. Shoutout sa mga nagbomotor dyan. Nagbomotor din naman ako, kaya di naman ako against sa'yo. Parang tinitingnan lang natin to as tinitingnan lang natin to as sa tawag dito at macro. Oo. Parang kung magbe-benefit tayo. Pero anyways, napunta na tayo sa motor. Ayun, yung pagiging nursing, sobrang grabe yung schedule, no? Paano yun? Walk us through college years. Pero nung college, wala talaga akong sport nun. Okay. Oo. So parang totally stop sa talaga. outside Oo. outside curriculars. Parang focus talaga ako sa education. Oo. Then yun, sa third year, mas mahirap. Kasi doon mag-start nung research. Doon mag-start ng review. Oo. Then may OGT pa. Then may pasok pa sa klase. Grabe. May minor pa. Damn. Yan. Then sa fourth year, parang less na yung workload. Kasi yung class mo na lang is parang review na lang. Puro review na lang Oo, yun, no? review. Then may OGT naman, pero parang training na. Oo. Like pang head nurse na training. Parang na siya, naka-adapt ka na. Oo, naka-adapt. Parang medyo komportable na. Komportable sa pag-work ng, ito pala yung pagiging nurse. Kasi magagraduate ka na, mag-take Mismo. ng board exam. Mm. No, hirap lang is every Sunday. 'Di ba? Saturday, Sunday, rest day mo 'yan. Pero hirap lang is may research na tatapusin. So, dapat mag-overnight kayo. So, Friday after class, mag-overnight kayo, then buhat ng research until Saturday. Then, hindi ko alam kung paano mag-rest niyan. Then next day sa Sunday, mag-review na naman. Review na naman, Then no? every Sunday 'yan. Then, yun, after graduation, everyday na talaga, review. Yan talaga. Everyday. Until board exam. Pag may ilang months yung gap nun from graduation days sa board? Like months din bago ka mag-board? Parang June ako. Then, March nag-graduate, April, May. Then June kami ata yung nag-take ng board. Parang 2 months lang. Pero everyday review yun after graduation. Parang extension ng pag-aaral mo, no? Parang last stage. last stage ng college. Last stage ng kalbaryo. Tapos pagka take po ng board, kalbaryo ulit. Bahala na si Batman, no? So yun, I mean, yun, graduate ka, so malamang sa malamang, nakapasa ka nito. Actually, hindi pa ako nakapag-take ng board exam. Okay. Nag-gym na ako. Okay. So, yun. Paano ka napunta ulit sa gym? Yan. There's this one time na timing lang. Yung mga kaklase ko before sa grade school. Naglakad lang ako kasi nagbo-boarding house ako noon before. Before nag-board exam. So, doon may Yokoks gym doon sa may boarding house ko. Okay. Dun, Bakal gym siya? O medyo maayos na gym? Bakal gym. Pero maganda siya na bakal gym. So, Ramos yung area. So, ako, yung nagbo-boarding house ako, then malapit na yung boarding house ko sa bahay. Nag-boarding house ako before kasi para makapag-focus ako. So, kahit malapit lang, okay, sa bagay, pag sa bahay, maraming distractions no? So, dun, pauwi ako sa amin. Yun, nakita ko yung mga classmate ko before nung grade school. Siya, uy, Aaron, sabi nila siya na, try mo mag-gym. So, at first, parang sabi ko na, bakit ako mag-gym? Parang pagod. Bigyan lang ako ng pagod sa katawan nito. At first. Parang, then, yun, parang ilang days or weeks ba yun na nakapag-think ako na, mag-try ka ako ng gym. Try lang.
So, doon, nag-try ako. Then, sabi lang yung mga classmate ko before sa grade school, bodybuilding lang. So, di ko alam, powerlifters pala sila. Yung mga kaklase mo na yun dati, Oo. powerlifters Oo. na sila. Then, isang athlete ko ngayon is classmate ko before. Classmate mo Oo. before. Siya nag-introduce talaga sa akin ng powerlifting. Okay, gets. Okay. So, pagpasok mo ng gym na yun, ayun, buhat-buhat lang Buhat. or rekta powerlifting na yun? Direct na talaga powerlifting. Rekta pinasquat nila ako. Rekta powerlifting na agad? Oo. Okay. Then, sa na-remember ko, yung deadlift ko at that time is 345 pounds. Oo. First try lang. 345? 345 So, 140 yun? Parang ganun? Parang ganyan, 145. Ito, conventional to. Conventional. Oh. Conventional pala ako nung first time ko nagde-deadlift. Gifted ka na pala talaga dati pa. Di ko alam baka to dahil yun sa swimming. Feeling ko may carry over din Oo. kasi may training Oo. background ka kahit papano eh. Kasi ang ganda yung swimming is parating nagko-core. Oo, yung core. swimming. Back. Back yan lang. Back yan eh. Batak nung back ko Oo. nung swimming before. Kasi alam ko si Mike, nakita ko, kaya nalaman ko talagang back yan din. Kasi parang siyang rowing eh. Oo. Tapos si Michael Phelps, nakita ko dati. Batak ng back. Letter V yung back Oo. grabe. Then core pa nila. Oo. Always talaga kami nag-core before ng training. Parang nag-carry over din Oo. talaga. Then yun, nag-start. Then after next day, hindi ako bumalik. Sakit sa atawan. Sakit sa katawan. So mga next week na ako bumalik nun. Then pero after next week, na consistent naman ako, then yun, papuntang board exam, nag-stop muna ako ng training kasi nag-i-in-house kami. Pero nung time na yun, ano yun, tinuturuan ka na ng mga klase mo na yun? Oo. Okay. Then doon ko na-meet sila Ryan at Maki. Sa gym na yun? Oo. Isa din sila sa mga tao Nung nag-introduce time na yun, powerlifters na Oo, sila. powerlifters na talaga sila. Nice. Parang ako yung last batch na sumali sa kanila. Gets. Last kagrupo nila na sumali sa powerlifting. Gets. Damn. Then yun, yung papuntang board exam na, nag-stop muna ako kasi in-house na 1 month. Oo. Then yun, after naman nag-take ng board exam, ayun, bumalik na naman sa powerlifting. Oo. Then yun, patuloy na, consistent na sa training. Forward, no? Tapos, tawag dito. Ano yun, yung time na yun, meron ka ng coach or may nagte-training ba sa'yo nun or self lang? Wala, self lang. Wala kaming coach nun. Parang tamang buhat lang. Everyday PR. Everyday PR. Parang di pa uso yung coach yun before. Wala Parang pa, di pa feeling ko. self-lift lang. Kasi parang laging progressive overload, PR lagi. Kasi napakaswerte ng mga tao na ngayon, Sobra. powerlifters, kasi may yung coach nila may alam na sa Saka ganito. information overload na. Oo. Actually, kahit paggawan mo ng program si ChatGPT Oo. meron na pwede na Kumbaga, sobrang Kaya sa mga newer lifters, parang i-maximize mo na yung era na to Kumbaga, wag niyo i-take for granted ba. Oo. Si dati, actually, yung time ko din naman, may info na, pero hindi siya ganun ka, alam mo yun, overload katulad ngayon. Like wide ng scope. Oo. Kumbaga, dati, minsan may mga, kung kuwari, mag-ano ka ng program, may mga bayad-bayad pa, mga website, may hindi mo pa mapunta. Ngayon, YouTube na lahat. Kahit nga di ka na mag-YouTube, mag-ChatGPT ka na lahat Tanong mo. Tignan mo lang yung form. Yan. Mismo, oo. Pero, ayun. Yun, going to, after boards, tapos eventually, tuloy-tuloy ka na nun. Tuloy-tuloy na yung training. Pero yun, wala talagang program. Parang, if ito, mag-deadlift ka, then PR, yan, everyday PR talaga nun. Then, after deadlifts, yung, iba kasi yung mindset namin before is, after deadlifts, yung, di ba, deadlifts tira ng back. So, magbaback kami ng bodybuilding. Oo, okay. Then arms. Para accessories nyo Oo. Then magbe-bench kami, then mag-chest. Then squat, legs. Okay. Actually, ganyan, para siyang push-pull. Ganon, push-pull. Yan sa amin before. Oo. Actually, ganon din, naalala ko dati nung hindi pa powerlifting. Kasi ang buhat ko nun, parang push-pull legs. Kilala mo si David Lade? Familiar siya. Parang YouTuber siya dati. Parang, kahit nung bodybuilding style training ako, meron na akong SBD nun pero yung SBD ko nun tae-tae pa. Pero yun nga, ganun na ganun. Squat after squat, kung may leg day pa nga yun leg day mo, squat ka, tapos accessory mo, leg press, etc. Bench muna, tapos chest, etc. Then
deadlift back. Parang ganun din no? So, ganun yung madalas na, dati, training split kapag, pag gusto mo magbuhat ng squat, bench, deadlift. Pero anyways, fast forward, tuloy-tuloy, anong turning point, paano ka, ano yung nung unang meet mo ba, powerlifting meet mo, ay di, ganito na lang, paano ka na-introduce na, may sports pala talaga na, o dati alam mo na yun? Di talaga. Di ko talaga. Wala talaga akong alamang sa powerlifting. Okay. Then, yun, may timing, may regionals na comp nun. Then, Oo. bago pa ako. Then, sabi nila, Maki at Ryan, na sali ka sa powerlifting regionals. Pero yung time na yun, sila naglalaro na? Oo. Okay. Naglalaro So, na. may background na sila Oo, dun may sa sports background na sila. Okay. Then, nakita naman nila yung potential ko sa powerlifting. Sabi nila, sumali ka. Sayang. Oo, sayang. Pero at that time, na 50-50 ako kasi bago pa lang. Oo. Then, yun, wala pang talagang foundation sa powerlifting. Wala pang, di pa gano'ng kalakas. Oo. Nung first meet mo, kung maaalala mo, ano yung mga numbers mo doon? 2019. Then, 2019 then yung first meet ko is nationals. Oo, yung time kasi, sa mga di nakakaalam dyan. Walang NQT before. Walang NQT before. Yung nationals dati, parang big event lang talaga siya na kahit sino gusto sumali. Parang ganun. Nationals, dito yun? Oo, dito. Di ko alam. Yun ba yun sa Ayala? Sa Robinsons. Robinsons ba yun? Okay. Remember ko. Okay. So, yun yung first comp mo? First comp ko. Kamusta yung first comp mo? Chamba siguro yun. Third place yun. Third place ka nun? Sa under 74 pa ako nun. Okay. Then, naalala mo yung numbers mo nun? Parang squat ko is 160 kg. Then, or 150 kg ba yun? Or then sa bench is parang 90 kg lang. Weak kasi ako sa bench before. Then sa deadlift is 190. 190. Ata. Oo. Not bad. Yung mga ganung panahon, men, ano na yun eh. Parang big deal na yun eh. Parang dyan ka masabi na powerlifter ka na talaga. Kasi parang ang mangyayari, parang minimum dati na nalulook up ka, parang at least 140 squat, bench mo at least 90 to 100, tapos deadlift mo at least yung 4 plates nga, 180, parang ganun. So, tawag dito, moving forward, nung time na yun, ano yun, nung pagpasok mo ba nun, kasi usually, gusto ko yung tanong to sa'yo, usually kasi yung mga iba, parang, nag-try lang sila, ganun. So, sa tingin mo, anong reason kung bakit, like, until now, like, syempre, pag nung first meet mo, try mo, ganito, ganyan, anong sa tingin mo reason kung bakit nag-i-stay ka ngayon sa powerlifting na continuous ka? Before, after nung 2019 na Nats, parang nag-enjoy talaga ako sa sport. Then para sa akin, ang ganda talaga ng powerlifting, like para sa akin talaga ito na sport. Then mag-enjoy ka yung powerlifting community. Grabe, kahit maliit lang before. Dati, liit konti lang. Doon ko nakita sila Dibuke before. Kasi nationals nga. Then sabi ko, ang lakas pala mag-bench. Grabe. 2019, ala pa. Hindi pa ako nag-powerlifting. Parang ang debut ko parang 2020 ata. Parang gano'n. Pero, ayun, tawag dito. So, masaya, no? Masaya talaga. Kahit nagbubuhat ka ng mabigat dyan, at least nag-enjoy. Mismo. Then, dun, after nun, parang sa sarili ko, baka ipagpatuloy ko ito. Ano kaya ang resulta? So, may at the back of your head. Ganun. May nagsasabi at the back sa aking head na, what if ipagpatuloy ko ito? Anong resulta? Yun. Pinagpatuloy ko naman. Then yun, moving forward sa 2019 na regionals, equip yun. Nag-under 66 ako nun. Okay. So, parang sabi ni Ryan sa akin, para mas maganda daw sa 66 ako. Pero yung body weight mo sa naglalaro nung nag-74? 74. Then, nung first nuts ko, yung first comp ko, yung 2019 sa nuts, underweight ako sa under 74. Kasi, mga nasa 69, ganon? 67. 7? Oo, kasi sabi ni Ryan before, sasali daw ako sa 66. Ako, bago pa lang, di alam mag-diet. Parang remember ko, parang Skyflex na. Skyflex diet, no? Then yun,
Then di pa ako na alam mag-water cut. So, Oo. yun, parang one day out, parang 66.5 pa ata ako or Oo. 66.7. Then, mga 2 hours na lang. Okay. Comp na ng 66. Weigh Weigh in in na. na. Oo. So, yun yung first na oo. 66 mo. Then, dun, mga ilang minutes na lang, parang same lang yung weight ko. Di ko alam. Okay. So, nag-give up talaga ako. So, kumain na lang ako. So, ano yun, parang hindi ka na nag-74 ka na Oo, lang? nagsa-74 na lang ako. Then, yung weight ko is 67.4. 67, okay. Underweight talaga. Then yun, natsambahan. Hindi ko alam bakit nag-bronze. Nung nang time nun, ang lakas nun sa 74 is si Budol. Sino yun? I mean, Michael Budol. parang, ata yung, siguro yeah. familiar ako sa Oo. mukha. Malakas yun. I Oo. mean, ito yung, national level to or National level. National level, Si oo. Budol talaga yung malakas sa 74 nun. yung time na yun? Oo. Then, moving forward, sa 2019 pa rin na regionals Oo. na Equip. Then yun, sabi ni Ryan, mag-66 na lang ako, then siya mag-74. Oo. So, doon nag-debut ako sa 66. 66. Oo. So, then si Ryan sa Sa 74. Then yun, di ko alam paano ako nakapasok ng weight noon. Same pa rin yung weight Same ko. pa rin, no? oo. Same pa rin yung diet ko no, Diet, before. Skyplace. Skyplace lang. Di pa alam. So, di ko alam. One day out, nag-sauna ako noon. Okay. Then, parang 65.8 na. Oo. So, Pasok na. pasok na. So, di ako nagpo-problema nun. Doon pag next day, dyan yung first rival namin ni Kyle na as a 66. Kilala mo na si Kyle Neto or doon pa lang siya nakita? Doon pa lang. Then, saan ba ang part si Kyle doon sa Cebu? Lapu-Lapu. Medyo malayo sa'yo. Pero taga-Tacloban talaga siya. Okay. Pero Gets. doon siya nag-school lang. Nag-school Oo. siya, Lapu-Lapu. So, yung Lapu-Lapu to Cebu, parang hours to na biyahe? Pwedeng minutes lang. Pwedeng Pero, depende. 1 hour talaga 1 hour pataas if traffic. Okay. So, para siyang dito hanggang dun sa Manila area. Oo, Parang ganun ayun na. yan, parang ganun. Gets. So, yun yung first na rival niya ni Kyle. Rival ni Kyle. Then, Okay. ako na-shock ako nun kasi sub-junior pa siya. Bata siya nun, no? Then, junior pa ako. Oo. Then, sabi ko, sino tong batang? Bakit malakas tong Shoutout batang kay to? Kyle. Shoutout kay Kyle. Malakas tong batang to. Grabe yun no? Grabe, parang malapit ng 500 pounds yung deadlift niya. Sub-junior pa. Grabe, no? Oo. Sobrang gifted talaga yung Gifted bata talaga na si yun. Kyle. Shoutout kay Grabe. Kyle. Para sa inyo lahat, si Kyle gifted talaga. Yan. Grabe. Before pa. Nakita ko rin yung mga unang meet niya. Grabe. Kahit ngayon, Ang gifted. Bata pa yan. Lakas. Yan yung weight na binubuhat niya. Mismo. So, ang usually ang mga ganyang, ang challenge dyan yung yung longevity din. Oo. Kasi, ba't ko nasabi, although, alam ko naman na si Kyle moving forward, alam mo yun, uusbong pa yan. Pero, kadalasan kasi, napansin mo rin ba yung mga kabataan ngayon na pag, bigla, parang FOMO lang sila. Oo. Tapos biglang nagplato ng bahagya. Ayoko ng powerlifting, quit na ako. Oo. Di ba napapansin mo sa Oo. group? Parang quitting for power, Quitting. parang gano'n. So, well, nag-gets ko naman, siguro, hindi talaga para sa inyo, yung sports na yun. Pero may ganyan naman talaga, magpa-plateau. Pero, if consistent lang talaga kayo, aangat din naman. Feeling ko lang, emotional lang talaga yung mga tao. Oo. Kadalasan na, Mindset lang kasi yung... parang ang sa kanila, pag nag-plateau, di na ako nagpo-progress. Di para sa akin. Parang hindi nila nagigets na, yun nga yung point eh. Oo. Magpa-plateau ka talaga. Oo. So, ang challenge nun, paano mo ma-break yun? Oo. Parang ganun. Yan yung challenge mo. Yan yung ilagay mo sa mindset mo. Anong gagawin ko ba? Anong gagawin ko para ma-break ko yung plateau ko? Mismo. Yan. Mismo. So, if mag-stop ka sa powerlifting, plateau talaga. Mismo. Plateau talaga ka. Mismo. Pero yun, first rival yun ni Kyle. Magkalaban na agad kayo? Oo. 66 siya nun. Okay. Then, yun, na-shock ako kasi bata pa. Lakas pa ng bata. Tinalo ka ni Kyle ng time na yun? O mas lamang ka konti ng Di naman that lamang. Pero, naglamang ako sa kanya, then nag-pull siya ng gold for deadlift. Oo. Then yun, unfortunately, na-fail siya nun. So, dikit din talaga. Oo, dikit kami talaga nun. Then, pero sub-junior siya, lakas, then junior pa ako. Then parang first time ba niya yung nag-powerlifting din niya? Nun? Parang, kasi ang alam
Actually, ang first meet ko sa Zest, naalala mo yung Zest, Oo. di ba? Yun. Mga 2020 ako nun eh. Medyo late na rin ako. Parang nasa 24-ish na ako nag-start ng powerlifting. Parang hindi na ako pwede parang ganun eh. Parang hindi na ako pwede mag-junior. Oo. Parang cup lang kasi Oo. 24 eh. Parang ganun. So, Parang first time niya yun. mm. Then, malakas pa rin. Then yun, nag-pull siya for gold sa deadlift. Oo. Unfortunately, di na kaya. So, yun, na-gold ako. Okay. Pero, yung sinalihan namin si Kyle is Wait lang. Hindi ko napansin. Game. yung first namin sinalihan, si Kyle is novice siya. Same kami. Okay. Doon ako nag-gold. Then, sub-junior siya. Then, junior ako. Oo. Then, nag-open din kami. Oo. Doon sa novice, gold ako. Doon sa junior, gold. Then sa open is silver lang ako. Gets. Then, yung time na yun na to, may coach ka na nito? Wala. Wala pa? Wala pa rin. Self-coach lang talaga to? Self-coach. Then sabay lang nila Ryan. Parang ano lang, guide lang. Oo, Parang ganun. guide. Damn. Then, fast forward tayo, no? Siyempre, marami ka ng meets nun, in between, no? So, ano yung turning point dun from self-coaching to nagkaroon ka ng coach? Nung after 2023 Ronats pa yun. Oo. 2022 Ronats. After nun o during nun? After nun. After nun. Oo. Kasi naalala ko, yun ba yung time na sa Ayala? Oo. Parang doon ata kita first nakita. Oo. Parang Then, ganun. as 74 ako nun. Sa 74 ka nun. Oo. Kasi magkasunod, nung time kasi na yun, naalala ko nag-66 ako nun eh. Tapos 74, oo. Kamusta yung meet mo na yun? Wala. Third. Third ganun. Sino bang 74? Sila Don, no? Don Bernal. Sa sila, si Bill? Bill. Si Bill, Kianon. no? Sino Then, nanalo James dun? C. Oo nga. Bam out si At James Ryan, C. Shoutout kay James C. Shoutout kay James C. Si Ryan nun. Si Ryan ba na, anong place na nun, time na yun? Same sila ni James C. Ano ba, mountain ba siya? Depth ba? Sa Depth. depth. Pero para naman sa akin, depth na naman yung squat nilang dalawa. It is what it is. Oo. Ganun talaga. Di naman kasalanan ng judge niyan. Oo. Kung anong perspective ng judge at sa perspective ng ibang tao, iba na. Mismo. Kumbaga, yun yung mga uncontrollables eh. Oo. I mean, yun yung mga, sa part ng judge, pero yung controllable nun, paano maging undeniable yung performance mo in terms of, judging wise. So, as a referee naman din. kasi, referee ka. Then may red light na naman ako kasi di na depth. Then sa ibang sabi ng handler, depth naman yun. Oo. Pero yun talaga yung perspective ko. Normal lang naman siguro. Like, normal lang, syempre, athlete. Normal lang sa athlete na ma-disappoint sa ganun. Pero, kumbaga, wala na kayong magagawa doon. Kumbaga, uncontrollable na yun. Again, lagi pong sinasabi ko na, mag-circle back to lagi sa'yo eh. Kung paano ka nag-training eh. Oo. Nag-training ka ba? Comp standards ba? O hindi? Kasi kung nag-training ka ng comp standards, so, syempre malamang sa meet nun, papasok pa rin yun. Hindi talaga makakontrol. So, ibig sabihin, kahit papaano, tanggapin mo na may kahit papaano papagukulang ka. Oo. Pero rare cases naman kasi, sobrang extreme cases na yung talagang wala talaga, pasok talaga, pero pula. Pero yun nga, hindi mo na control yun. It is what it is. Wala ka na magagawa. Move on. Di ka naman matututo if wala kang failure. Mismo. So, ayun, tawag dito, yung national, tama na national siya, no? No. So, nung time na yun, 74 ka. 74. Tapos, after nun, sabi mo, dun ka na Coach, nag-coach. nagpa-coach. So, dun ka na, kay Reggie ka Reggie, na nito. Shoutout kay Coach Reggie. Shoutout kay Coach Reggie. So, I mean, moving forward, kamusta naman naging meets mo nun? Doon, after nung nuts nun, nagplan kami ni Coach Reggie no, na mag 66 ako. Kasi nakita niyo yung deadlift ko nung 74. Oo. Then, nag-300 ka, nag-attempt ka ng 300 nung time na yun? No, 270. 270 lang, okay. Then doon, parang nakita niyo yung deadlift technique ko, yung deadlift buhat ko. So doon, nagplan siya, what if mag-cut ako ng weight to 66, then same pa rin yung strength ko sa deadlift. Then yun, nag-train siya kayo, nagbigay siya ng program, ganyan. Then, nag-mock meet ako nun.
nag-wait talaga ako ng 66 sa Oo, McMeet sa para alam ko yung Trial, buhat no? ko, oo. Oo. Kasi mag 74 ka sa McMeet, then magbubuhat ka. Consider naman yun na as a 74 ka. Mismo. Then yun sa McMeet, yung lifts ko is 190 kg, bench ko is 140. Then deadlift ko is yun 275 ata yun. Oo. Or 272.5. Kasi pina-attempt ako ni Regine nun sa McPit kasi pang deadlift record sa national deadlift record. Gets para okay. Then dun, after nun, moving forward, nag-regionals na naman. Oo. Pero, by the way, nag-skip ako ng 2 years sa junior. So, nasayang yung 2 years ko sa junior. Hindi Dahil sa COVID. oo, Oo. yun pala yung time na yun. Oo. COVID pala yun. Pero during COVID, nakapag-train ka na? Wala talaga. Wala, as in Oo. zero training Zero talaga. training kasi walang open na gyms nun eh. Madaya pala. Kasi Mm. yung time na yun. Actually, yung time na yun, yun yung time na intro din ako ng Oo. Power Rip. Pero madaya lang kasi ako ng time na yun. May kakilala akong owner ng Oo, gym. Tapos, technically sarado siya. So, yung mga pumapasok lang. Mga kaibigan. Bawal yun. Bawal yun. Bawal yun. Ma-close talaga ng gym Bawal yan. talaga yun eh. Kumbaga ano lang yun eh. Secret lang, mga Oo. ano lang, tropa lang. Swerte ko pala ng time na yun, no? Madaya. Hirap nun. Kasi, pero maintain naman yung weight ko nun. Oo. Kasi dahil sa work. Oo. Kasi, Oo nga, pala yung time na yun, nag-work ka na. oo. Kamusta pala yun, no? Yung time ng COVID na yun, since nurse ka. Depressing. Talaga. Ano yun, araw-araw talaga, minuto may Oo. ano. Minuto barang may magko-code, ganyan. Then, depressing sa side mo kasi yung schedule at that time is walang nurse noon. Oo. Then marami pang nurse nagre-resign kasi Oo. di naman yung reason is pagod. One of the reasons is yung pamilya nila. Oo. Baka magtrabaho sila, then yung Pag-uwi nila, no? pag-uwi Mahawa, no? mahawa yung parents nila or sino. Paano, nung uwian ka nun sa bahay niyo o may naka-board ka nun? Uwian sa bahay. Kasi puno yung boarding houses nun eh. Yung Oo. ibang dorm, puno talaga. Malala talaga Oo. nung time na yun, no? So, ang hirap nun is nag-PPE pa. Then, shout out sa lahat ng nurse. Oo, man. Shoutout sa lahat sa nasa medical field. nung Shout out time kay na yun. Kicks kasi Oo nurse nga yun pala, siya. no? Shoutout kay Kicks. Recently lang, nag-podcast kami. Shoutout sa Then yun, ang hirap nun kasi nag-PPE. Then, init pa. Grabe yun, no? Oo. Ilang layer yun? Yung isa lang yung layers. Ay, lahat kayo nun? Oo, lahat. PPE. I mean, ano yun, scraps- kahit dun sa, or may specific area lang na dapat na specific area lang. May sa parang sa emergency, yeah, ganun? emergency PPE rin. Then may area na doon ka Tanggal. tanggal ng PPE, may area doon ka Ah, PPE. gets. Grabe. Tapos araw-araw yun? Araw-araw. Oh, then may 2 offs, pero araw-araw pa rin yung trabaho. Then doon, scrub suit, PPE, then parang yung aircon magbibigay, hindi na bibigay. Kasi madami kami. Sobrang dami nun eh, congested. Init. Then yun, yung after work, yung scrubs ka talaga mapupuga ng kuan. Yung singot. Oo. Pawis. Nagbisaya na ako, guys. Nagets ko yun, di ba? Ganun. Pero anyways, yun. Tawag dito, fast forward, syempre medyo malungkot yung time na yun eh. Pandemic eh. Medyo skip na natin yun. Pero buti na lang, no? Kumbaga safe din yung family mo. Kasi risk yun. Oo, risk yun. Sa Talaga. part mo, tsaka sa di ba? Then, doon naman sa workplace, magliligo naman ako before ako uuwi. Pero ang hirap na nun is 6 a.m. to 6 p. ka. Uuwi at matatapos ka sa trabaho nun mga 10 p.m. Then, maliligo ka pa. Then, syempre, di lang ako magliligo mag-isa. May iba pa magliligo. Pila pa. Pila pa. Matatapos ka na lang 12 p.m. 12 a.m. 12 a.m. So, uwi ka. Pero malapit lang naman yung bahay mo doon. Hindi. Malayo din. Oo. Pero walking distance siya, pero nakakapagod naman. Oo. Pero kinukuha naman ako ng tatay ko before. Gets. So, noon, next day is 6 a.m. na naman. So, uuwi ka lang para matulog. Matulog. No? Then, yun. Hirap nun, depressing kasi yung wounds pa dito, may blisters pa dito. Kasi dahil na doon, masikip yun, di ba? 12 hours na walang di tinatanggal. Then yung di kami makatanggal ng PPE or makakain kasi ano yun? Nakahinga ka naman, pero mainit lang. Mainit lang. Pero di pwede tatanggalin yung PPE kasi
tanggalin mo, bayad na naman yung patient. If tanggalin mo. Para kain at umihi. If umihi ka sa labas, tanggalin mo yung PPE. Kasi, discard na yan eh. Oo. Kasi, Once na tinanggal mo, discard talaga. Then, suot na naman. Di yan pwede kasi mag-charge yan sa patient. Ng PPE. And then, yung first talaga nung impact ng COVID is, nung time is, yung price ng PPE is parang 4K, 5K each PPE. Oh. Then, later on, dyan na lang nagbaba ng presyo. Mga 2K na lang. yung PPE, yung mismong, yun, overall. Overall. Parang astronaut. Grabe yun. Nakita ko nga sa balita, no? Damn. Pero anyways, sobrang grabe. Pero at least na-survive mo yun, no? Survive. Wala namang napano sa, like, family side. Fortunately. Thank God naman. Wala. Thank God, no? Damn, grabe yung time na yun. Pero anyways, moving forward tayo. Lagpasan natin si Oo. pandemic. So, kailan ka na bumalik ng training nito? Like 2021-ish, ganun? Or 22? 22. 22. 22 Oo. na, no? Nung, parang yung 2021 is parang nag-less na yung COVID. Pababa na. Parang yun, mid-year ata na-remember parang ko. ganun. Then yun, bumalik kami ng training. Self-coaching pa ako nun. Self-coaching ka na. Then pampuntang regionals doon sa nag-regionals pala doon sa Cebu. Oo. Doon ko na first meet sila James C. Okay. Sila Mafi, sila yung mga taga Bacolod na Bacolod. na lifters. Yung Bacolod, ano din yun? Medyo malayo na yun. Oo, malayo. Cebu, parang dito yung Bacolod or Okay. mag-plane pa or magpi-plane pa. magpi-plane Gets. pa. Malayo nga talaga. So, yun, moving forward, regionals nun. Tapos, nung sumaba ka nun, nagpa-coach ka ulit? Or? Hindi. Yung regionals is wala talaga akong coach. Oo. Then, doon, nakita ko sila James C. As a 74 din ako noon. Oo. Then Kalab mo yun, siya. Kalaban ko si James C. yung squat na yung 74 is 230. Grabe. Then squat ko noon is parang 200 lang. Sabi ko, ang layo ko na. Squat pa lang. Tambak na agad din, no? Pero ano ba yun? Hindi naman na-bum out si James noong time na yun. Hindi. naman. Siya yung nag-record ng squat. Siya yung nag-record ng Oo. squat nun. Shoutout kay Shout out kay James C. James C. So, ayun. moving forward, fast forward na tayo. Then ngayon, doon sa nationals, noong nag-74 ulit, noong nag-270 kg deadlift ako, doon, after doon, dyan ako nagpa-coach kay Reggie. Okay. Medyo nagulo yung timeline Oo. nun, no? Parang, Bari post-pandemic na pala yung meet na regionals. Gets, Oo. gets. Then nuts after. Okay. So, yun na yung nuts na yun, nag-66 ka na nun? O 74 pa rin? Oo. Tapos pagkatapos nung time na Tapos yun. yung nag-mock meet ako yung na mock meet, 66. Oo. So, ayun, kamusta naman yung journey mo towards, ano nang meet na next na yun? 2023 na yun? 23 na regionals. Regionals. Pero, I think raw ba yun? Oo. Or equip pa rin? Parang equip yun or raw. Equip pala. Okay. Equip. Then yun, as a 66 na naman 66. ako. Doon na ba yung time na nag-qualify ka for Worlds, oo. Worlds na agad ba yun? Oo, Hindi after ka nun. So, hindi ka nag-Asians. Worlds ka na rekta. Worlds, oo. Ganun ka kalakas. Hindi naman. Na-shock nga ako nun. Na-shock ako na, mag-worlds ako. Qualify pala ako. Yun ba yung kayong tatlo? Oo, Qualify? Ni Reggie at Ni Reggie Adrian. Adrian. So, silang dalawa 59, ikaw 66. 66, so. Yes. Ayun, walk us through kasi syempre sa mga syempre sa Pilipinas, bilang lang Oo. lang yung mga sabihin natin international na. International meets. Gusto ko lang walk us through kasi maraming kadalasan ganun pag tungtong sa international, madalas hindi nakapag-perform na maayos. Walk us through paano yun? Paano yung journey mo towards nationals? Nationals, international. Nung international, ang masasabi ko lang, walang regrets talaga. Oo. Yan. Kasi first time, Oo. kahit sa first time, wala talagang regrets. Or second time pa yan, third Oo. time, walang regrets. Kasi, Mismo. World international oo, na yun. kasi yung powerlifting is, may good days and bad days talaga yan. Mismo. Yun, sa Worlds, parang, hindi ko alam if
dahil sa flight or Oo. hindi ko alam. Pero kasi from nagsibu pa ako no to Manila, then Manila to Manila Dubai. to Dubai. Then layover ilang hours, like 9 hours. Then Oo. Manila to Dubai is parang 8 hours. Tagal nun. Then 9 hours layover. Then Dubai to may pinuntahan pa kami kasi may pick up na mga pasahero. Oo. Then punta to Malta. Then so I don't know if factor ba yung feeling ko factor, sobrang Oo. Pati may fatigue level, Oo. may fatigue yun eh. fatigue, oo. May 8 hours ka nakaupo. Then layover pa. Diba? Di nakapagpahinga ng maayos. Parang yun. Then nagka-cut pa. Oo. Oo. Tapos yung rhythm mo nga, yung syempre hindi magkaiba yung Oo. oras, tapos yung jet lag pa. Mag-adjust ka pa sa oras, adjust sa pagkain nila. Yan. Mismo. Kumbaga, Adjust sa area. kaya nagigets ko sobrang parang nai-imagine ko kung gaano kahirap yun eh. Pero at the end of the day, kailangan mo pa rin Oo. mag-perform. Kahit, Diba? yan. Mag-perform ka. Kahit pangit yung performance mo, wala talagang regrets. Oo, mismo. At least, mag-enjoy ka. Oo. So, kamusta yung meet na yun? Nasabi ko is, yung meet na yun is pangit, pero at the same time, nag-enjoy na naman ako. Yun na yung nagmamatter Oo. dun eh. Kasi, alam mo yun? Kasi, sinabi ko na pangit kasi ikaw nagrepresenta ng Pilipinas. Oo. Yan. May parang sa utak mo is parang baka yung ibang tao, Na- na ibang lifters Oo. na feel down kasi ikaw yung Oo. pinapunta doon para mag-represent ng country. Oo. So, then iba nun, may sabi na, okay lang yan, wag kang ano kasi may factor naman kasi yung flight pa, ganyan. Doon after ng last attempt ng deadlift, umiyak ako. Umiyak ka? Oh, nag-hug pa ako kay Reggie. Kasi, nung regionals is nag 272.5. Then, Oo. di ko na angat yung 270 na deadlift. Nung time na Oo. yun, no? Then, parang, after nun is, na-tear pa yung dito ko. Mm-mm. Nun. Then, after nung deadlift na attempt is, umiyak talaga ako nun. Kasi, parang na pressure ko yung ibang tao, na feel down ko yung ibang tao. Kumbaga parang may bagahe ka kasi nun eh. Oo. Parang, kaya nagigets ko yung mga, hindi lang sa powerlifting eh. Lahat ng sports na Oo. nagre-represent ng bansa eh. Oo. Kumbaga parang kang, although hindi ko pa siya nararanasan, pero nagigets ko yung point na parang kang may bagahe na Oo. may expectation yung mga tao sa'yo. Oo. So, as much as possible, gagawa ka ng paraan para hindi sila malit. Kasi recently lang nga, 'di ba? Kumbaga naging issue nga doon sa Physical Asia, 'di ba? Oo. Imagine mo, Pilipino 'yon, tapos di naman natin masisisi na hindi naging maganda yung Oo. performance niya doon. Shoutout kay Kerubin, no? Oo. Pero Shoutout sa inyo. Kumbaga, ang masama lang, yun nga, binabash siya ng ibang oo, tao. parang dinadown siya Oo. na, alam mo yun, parang, yun nga, may bagahe. Oo. May bagahe, tapos, yung mismong, di mo na din masisisi na ma-frustrate sila sa'yo. Oo. Parang, kaya, ayun lahat ng sports lahat ng something na i-represent mo yung bansa mo, Oo. parang may bagahe siya kahit papano. Yan naman yung may mga tao naman na may masasabi talaga. Oo. Any sport. Yeah. Oo. Pero you take it as a challenging sa self mo. Then as a lesson. Kasi tanggapin mo lahat, Oo. non-bash. Feel ko dapat i-expect mo na siya Parang worst Oo. to worst Oo. Worst case scenario yun May talaga. mga tao naman din ng ganyan talaga. Kahit naman. Hindi nila ma-feel yung Mismo. burden mo. Oo. Yun yung Yan. point Kumbaga, nasasabi nila yun kasi wala sila dun sa peso. sapatos Oo. mo. Oo, yan. Yan talaga. 'Di ba? Kumbaga, madali lang kasi talaga mag-judge Kumbaga, ganito, kaya performance na ito, ano ba yan, ganito, ganyan. Pero, the end of the day, men, nasasabi Oo. mo yan kasi hindi mo feel Kahit ako, if sasali ako nun sa place ni ni Kerobin, Kerubin, di ko makaya yun. Grabe naman. Kasi iba yung ano yung ni Kerobin, yung Strongman? Iba Oo. yung strongman at saka powerlifting kasi Oo, mismo. Tsaka, iba, men. I mean, lalo na dun sa ginawa niya yun, yung physical issue. Kasi, all around yun All Pero around yun. retired naman siya. Pero Actually, yun nga yung natingnan kong angulo kasi sa mga di nakakalam, ano yun, multiple champion sa Pilipinas. So, feeling ko lang siya, parang hindi lang niya, wala na siya sa peak. Oo, wala na siya Wala sa sa peak. kondisyon. Oo. Pero he did his best naman. Oo. Kahit retired siya.
Oo, man. Kasi, Pero may ibubuga naman siya sa previous niyang records. mismo. Kaya dapat may mga tao talaga na magbabash sa iyo. Feeling ko, tansya ko yung mga nag-bash sa kanya, yung mga wala sa fitness. Oo, kaya Feeling ko majority. Kasi hindi nila nararamdaman yung, Di nila yung hindi nila nag-gets yung point na yon. So, kaya it's easy to, mag-bash, mag-judge. Pero, anyways, shoutout pa rin shout out sa kay inyo. Robin. Na-meet ko siya sa Ano yun? Bisaya, di ba? Oo, Bisaya, oo. Oo. Taga saan yun? Bohol. Bohol Oo. naman siya. Okay. Pero, yun nga, big shoutout pa rin sa inyo sa mga, Pero, nung, di ba, physically sa Netflix yun, yung nawala yung Philippines, di na ako nanood. Ako rin. Ikaw rin ba? Oo. Parang Wala na. seryoso, Yun- kahit maganda, kahit Oo. parang nakikita ko sa Oo. feed na, maganda yung Laban ng laban. Japan at- Pero, parang, magpupunta ako Netflix, parang ayoko na ako doon. Wala na yung Pilipinas. Di na ako makarelate. Wala nang Pilipinas. Pero anyways, yun nga, kumbaga hindi na-feel ng mga tao na nagja-judge yung burden mismo. So kaya shoutout sa lahat ng nagre-represent. Hindi lang sa powerlifting, sa lahat ng sports na nagre-represent ng Pilipinas. Lalo na internationally talaga. So ayun, moving forward, after ng Worlds, may following international meet ka na ba nun? Later part na. Oo. Sa 2024. Okay. Na sa December. Pero di natuloy. Yun yung gets. Di na natuloy yun. Oo. Pero kumbaga, ang international meet mo, isa pa lang. Oo. Okay. Pero, Pero nung year na yon, nung naalala mo, yung November ata yun, Oo. is National Equip. Oo. Nung sumali ako. Yun ba yung nag-champion ka? Oo. Yun. Kasi sumali ako nun kasi parang redemption arc. Oo, redemption Kasi- arc. Dahil dun sa, Oo, nga sa nangyari Worlds, sa oo. Worlds. National Equip, saan to? Robinsons pa rin ba to? Robinsons, oo, Robinsons. Lagi naman sa Robinsons. Ortigas ata. Ortigas. Lagi naman sa Robinsons. Pero yun, Robinsons Ortigas. Ortigas. Yun, nakita, nandun ba ako nun? Hindi, wala ako nun. Kasi usually, nasa unang araw kayo eh. Nasa Oo. mga, Sa lightweight. pumupunta ako kasi mga mga third or fourth day na eh. Pero nakita ko yun live sa sa Facebook. Pero yun, redemption arc mo. Redemption arc. Ano yung numbers mo na naalala mo? Squat to 17.5, bench at 127. 2024 to. 23. 23. Oo, Okay. after ng Worlds. Okay. Then deadlift parang 273. Oo. Then na-misload yun. Miss load. Oo, misload. Okay. Tapos, ayun, moving forward. So solid nun. Mm-mm. Then, going to 2024. Pero sinabi naman ni Filippo noon, pwede naman ako parang yung international comp noon ng Asians Oo. nung sa Malaysia ata. Oo. Qualified ka nun. Qualified pa sana. Pwede naman mag-vote ng ang boards daw yun. Pero parang di na, pagod na. Pagod na, no? Pagod na ang katawan, pagod pa ang bulsa. Oo. Hindi biro sa mga gusto international. mag-international. Siyempre, kahit Kasi- sabihin natin mag-sponsor kayo na, alangan naman hindi ka gagastos ng mga kung ano-ano Oo. doon, di ba? Hindi Kasi biro if- mag-international. If gusto mo talaga mag-international, kahit sponsor lahat. Kasi Oo. di Feeling ko naman- kung ito sa nakikita ko kasi may sinabihan akong athlete na kasi may athlete ako na hopefully yun nga papunta nga sa international meets nga yung numbers niya. Parang wag mo nang i-expect sa mga Oo. ito, wag niyo nang expect na may mag-sponsor sa inyo. Kumbaga magiging bonus na lang Oo. 'yun. Kung gusto niyo talaga mag-international meet, ngayon pa lang mag-ipon na kayo. Oo. Like for real, man. Kasi alam mo naman, or ask ng pera sa ibang magulang. parang ganoon. Kumbaga wala. Kumbaga Or sa worst to ninang worst, mismo worst to worst, malabo tayong suportahan Oo. ng government natin or pili lang. Mag-ipon na kayo Yan ngayon. talaga ang hirap dito. Mismo. Actually, feeling ko hindi din sa bansa natin nag-struggle. May naririnig ako ibang bansa, ganun din eh. Same din na hindi nasusuportahan. Pero yung mga malalaking bansa, yun. Oo, yun. Meron talaga. yung suporta sa government. Wala nasa Pilipinas tayo. Para sa kanila, di naman yung interesting yung Oo. sport. Lalo na, nasa powerlifting ka, wala mang pera dito. Oo. So, feeling ko, nakikita ko usual ang sinusuportahan ng mga big companies sa Pilipinas or government pag may like, kung hindi Is sikat. basketball, Oo. basta sikat. Football or Parang volleyball. ganun. Basta Basta sikat sikat. na sport. Mm. Yan. So, wag na kayong umasa, mag-ipon-ipon na kayo. Moving Starting now. starting now. Moving forward. Ito yung mga sa mga like
nakikita, alam mo yung kilala niyo sa sarili niyo na alam mo na yung numbers mo pang international. So, mag-ipon-ipon na kayo ngayon. Okay. Moving forward tayo, 2024 for na Nats. Oo. Saan to ginanap to? Sa Ortigas. Ortigas. Ito Pero yung ibang parang second Nats to floor. na equip o raw? Raw. Raw. Oo. Okay. Kamusta naman yung meet mo nun? Yun. So, kalaban mo dito? Kaljan. Si Kyle? Oo. Naglaban na kayo ni Kyle. Naglaban na kami ulit nun. Kamusta yung laban niya? Close talaga yun. Oo. And then, natalo ako ni Kyle sa bodyweight. Bodyweight. Oo. Ang tabla. Tabla. Gets. So, Then, ano pa, hindi pa yun ang huling rival. Meron pang bata pa si Kyle eh. Tapos, tapos nun, parang, okay naman, di naman ako na may regrets. kamusta pala yung feeling na yun? Na parang, syempre, Parang, binigay after nun, oo. then, pero sinabihan na ako ni Dibuke, mag-lift ng 287.5 Oo. for the win. For the win. Then, ako as a conservative lifter before, Oo. parang, yan lang, okay na yan. Pang, Naka-Adrian ka na nito? hindi Anong pa. time na hindi Wala, pa? self na ako. Self ka na nun? self na Okay. ako nun. Gets. Then, yun, nag 280 kg na lang na deadlift. Oo. Pero, yun, sabi nila Dibuke, napaka-easy daw. Oo. So, sayang. Then, yun, si Kyle na. Oo. Pero, di ko alam, nag-change attempt pala si Kyle na. Okay. Gets. So, nakita ko sa lifting cast is 280 kg lang. So, pag tawag sa pangalan ko, then, doon, nag-change. Bakit wala si Kyle dyan? Nag-change attempt siya. Nag-change attempt nag-angat pala siya. So, yun, nabuhat ko yung 280, then si Kyle dyan, nag-285. Nag-285. Para matabla yung matabla yung total. total, then win by body win weight. by body weight. Okay. Not bad. Kamusta naman yung feeling na yun? Parang, okay naman. Parang, sa self ko, kahit, na-shock lang. Na-surprise. Yan. Oo. Pero okay lang, walang, sa kagaya ng sinabi ko kanina, walang regrets. Yes. Na walang, Enjoy lang, no? Oo. Enjoy lang kasi di mo kontrolado yung Sa meat paligid. sa paligid mo. Mismo. Kaya wag mo i-complicate talaga yung mga bagay-bagay. Yan talaga yung advice ko. Then yun, pero sa later part mga what ifs ko show. What if nag 287.5? Parang gano'n mga regrets mo, ano? Gano'n naman eh, mga pero naisip wala mo naman, napaisip ko lang, what Oo. if nag 287.5 na kaya ko bang ibuhat yun? Mismo. Ayan. Mismo. So, yun, after ng nuts, pero before ng nuts, nag-chat na ako kay Perillo na okay lang ba magpa-coach sa kanya after ng nuts. Oo. Kasi parang late na yun eh. Oo. So, yun, after ng nuts, yun, nagpa-coach na ako kay Perillo. So, maganda naman yung foundation namin kasi Mismo. teammate kami nung Worlds. Mismo. Nag-ask lang siya nung PR ko. Lahat. Oo. Yung PRs ko, nabigay ko sa kanya. Then, yun, may in-explain siya about sa ito, ganyan, RPEs, and lahat. Kasi di pa ako kabisado ng RPE nun. Kumbaga, hindi ka, galing ka sa Oo. hindi RPE Oo. based Kasi training. before kay Reggie, di siya RPE. Before. So, nag-explain sina Perillo, ano tong RPE, ganyan, RPE base. RPE PH. Oo. RPE. Shout out sa RPE. So, ayun. So, ayun. Nag-training kami agad after ng nuts. Like, parang Tuesday nun. Nag-training agad kami. Doon. Leading na to sa na 2025 na meet. O yung nag-champion ka ulit nag-champion ulit sa regionals. Yun na yun. Oo. Leading na siya doon. Oo. So, doon, nag-train talaga. Parang yung mindset ko noon is, di na ako maging conservative na lifter. All out na. All out talaga. Oo. So, every training talaga, kahit pagod, walang tulog kasi sa work, all out talaga. Oo nga, no? Gusto kong itakil yun eh, which is na Oo. pag-usapan natin kanina, no? Yung, paano yun? Paano mo, what drives you kung, siyempre, alam naman natin na hectic yung schedule mo, nurse ka, sabi mo kanina, yung may pagkakataon na lack of sleep ka nga. Ano yung nagda-drive sa'yo? At saka paano? Paano ka pa rin nakakapag-training sa kabila ng outside factors sa trabaho mo? Nag-drive lang sa akin is love for the sport talaga. Mismo.
Yan talaga. Passion talaga, Passion no? talaga sa sport. Kumbaga, Hindi naman sa reason na para manalo ka, Oo. ganyan. Pangit yung Feeling ko ang babaw. reason. Oo. Although yung Yun ano talaga, natin, yung goal natin. goal. Pero yung reason. Yung deeper Oo. reason kung bakit ka Bakit nag-stake, oo, bakit ka nagpa-powerlift, ganyan. kahit nahihirapan ka, Oo. go ka pa rin. Ikaw pa nagbubuhat, ikaw pa yung powerlifting pa magbibigay ng sakit sa katawan mo. Mismo, ano na yun eh, ibang level, parang Oo. passion na siya, love Oo. na siya eh. Love talaga sa sport. Oo. Yun talaga yung goal, manalo. Pero yung reason talaga is yung love for the sport. Mm. Then, yung reason na dapat mo matalo yung Sarili mo mismo, no? Then, mag-set ng PR. Kahit 2.5 lang yan na PR, it's a good effort na talaga yan. Mismo. Tapos, ayun. Yun, ano ba yun? Yung next? Tawag dito, ayun, yung going to ano na yun eh. I mean, yun nga, yung, paano mo paano mo nababalanse yan? Bigyan mo kami ng background kung paano ka mag-training ng naka-duty. Yun, yung gym ko before is a Fierce. Before pa kami nag-relos. Kasi di pa tapos yung gym nila Ryan nun before eh. So yun, ibang-iba yung schedule ko eh. Is, example, ito 6 a.m. to 6 p.m. Pero wala pa ako ng PT nun. Pero may athletes na ako nun. Nagmo-monitor na ako sa kanila. Pero sabay lang sila mag-lift sa akin. Pero di ako nagbigay lang ako ng program sa kanila. Yun, 6 a.m. to 6 p.m. matapos ako ng 8 or 9. Then magsara yung gym 10. So may 1 hour ako. Paano yung training mo na yun? So, talagang sinusuperset mo. if day 1 nun, yung day 1 ko usually is squat and bench. So, fast forward talaga. Yan, 1 plate, 2 plate. yung 1 plate, 2 plate, 3 plates, yung warm up. Then, papuntang top set. Yan. After top set, pero yung interval ko sa rest nun is 2 to 3 minutes. Grabe, no? Then, yun, top set. After top set, back-offs. Then, example, yung back-offs ko is 3 reps at 3 sets. So, 9 reps total. 9 reps yung gagawin ko. Para lang ma-save yung time, Oo, no? para ma-save lang yung time. Pero yung binubuhat ko yun is heavy talaga. Same lang, no? Pero RPE based pa rin siya, pero heavy siya para sa akin kasi galing work, pagod yung pa. outside factors mo Yung factor sa athlete at nagwo-work pa. Mismo. Then same lang sa bench. Doon. Yeah. Then yun, if 6 a.m. to 6 p.m. bukas 6 a.m. to 6 p.m. na naman. Yan if di talaga kaya sa oras, if busy, doon parang punta pa rin ako sa gym pero bodybuilding lang. Bodybuilding, accessories. Oo. Then sa Wednesday is either off or 2 p.m. Parang rare lang na mag-8 hours ako nun. Then, yun, di ko alam kasi sa next day parang pagod pa yung katawan ko. So, late ako magising. So, if 2 p.m. ako mag-work, gigising ako ng 11. So, 11, no? So, magmamadali talaga. So, mag-gym, same na naman. Mismo, no? Then, if 6 p.m. na naman, kasi iba't iba yung schedule ko talaga, no? shifting. So, double 6 p.m. 6 p.m. to 6 a.m. matulog, then gigising sa 2 p.m. then lift. Then ligo, then work. Then sa next day, off naman kasi double graveyard lang yung limit para mag-off after. So, dyan naman ako magbubuhat sa late afternoon or sa gabi para may lakas ako. Grabe, no? So sa mga kaya kayo wag nyong i-take for granted yung oras nyo. Kasi imagine nyo, di ba? Big example. Yan talaga. Si Give 99%. Ang advice ko, give 99% sa training. Then 1% sa comp. Siguro parang hindi siya para sa lahat eh. Yung ganyan na parang regardless na may barrier, may limitation sa oras na ginagawa mo pa rin. So, it all circle back dun sa kung gaano ka ka-passionate sa ginagawa mo. Feeling ko kahit sa lahat Feeling ko lahat ng ginagawa natin
Like, mapatrabaho man yan or Kahit wala kang mapa-sports tulog, man if yan. love mo talaga yung sport, if passion mo talaga, Feeling ko, may paraan eh. kung gusto may paraan eh. Oo, No? may paraan Parang para ganun. makapag-training. Kaya sa mga pinalad dyan na, nabiyayaan ng medyo hindi ganun kapangit na schedule. I mean, i-maximize na lang siguro. Kumbaga, double effort na rin eh, no? If di ka makapag or kulang yung oras mo, active rest day ka na lang, mag-accessories ka na lang. Mismo. Kumbaga, Training pa rin yan. Mismo. Then next day, bawi ka, adjust ka na lang. Kumbaga, unun pa rin eh. Kumbaga, mag-focus ka. Kumbaga, wala nang magagawa sa uncontrollable sa paligid mo, work mo, schedule mo. Gagawa ka talaga ng paraan. Kumbaga, lahat naman magagawa ng paraan. Don't complicate things talaga na di mo makontrol. Mismo. Kumbaga, wala. Move on ka na lang. Adapt ka na lang talaga. Gawa ka ng plano. Kung may coach ka. Yun yung reality dito eh. Oo. Talaga, yan talaga. Kumbaga, hindi naman, alam mo yun, nasa Pilipinas tayo. Oo. Kailangan natin kumayod. Athlete pa plus nagtrabaho pa. Mismo. Ikaw pa yung magbabayad. Ikaw ba magbabayad sa sports mo, no? Pero anyways, we're doing this. Ikaw pa yung nagbibili ng mga Equipments equipments mo. Wala, it is what it is. Yeah. Mahal natin yung sports, kaya, Pero enjoy shout lang out tayo. kay L1, Lance Lakyan. Salamat. Shout out to L1 Philippines. Shout out sa RPE. RPE. Thank you. Pero yun nga, moving forward na tayo, no, before, siguro naman, yun na ba yung last meet mo, no? But, nga pala, itake lang natin yung recent na naging injury mo. Paano pala yun? Ano nangyari? Kasi marami ding nagtaka, ba't dapat lalaro ka ng time na yun? Oo. Tama, nationals na yun, no? Tama, nationals ba yun? Nationals at L1. L1, no? Oo. Lalaro ka nun. So, what happened? Parang sa training ko, 'di ba, yun kasi nagka-busy ako sa work kasi parang di na talaga makapag-training ng maayos. So, ginawa ko noon para lang makapag-training, ginawa ko yung day 3 at 4 or day 1 at 2. Pinagsabay mo. Oo. So, parang yung bench ko day 1 at day 2, yung day 2 superset na yun. Superset na yun. Back-offs na. Gets. Parang pinag-combine mo na yun. Combine na yun. So noon, after ng day 3 at 4 na squats, parang pag-uwi ko sa bahay, parang, bakit sumibuhod ko? Yan. Pero di ko pa tinignan. Nagtaka lang ako na bakit sumakit. Pero di ko pa tinignan. Then, yun, nung natulog na ako nung gabi, tinignan ko, parang may bruise na dito. May hematoma. So, talagang parang siya, parang pasa, parang ganun. Oo. Then, nag-chat ako kay Ryan. So, nag-ask ko sa kanya siya, ano ito? Kasi PT siya eh. So, sabi niya baka parang MCL or ganyan. So, timing yung athlete ko, yung tatay niya is PT. PT nun. So, parang sabi niya baka MCL yan na tear. So, kasi yung tuhod ko nun is parang pumunta dito ng konti, slight. Ano yung na-tear nun? Like yung ligament? Or ligament. Then sabi niya baka na-tear yung ligament dito. Then kaya pumunta yung tuhod ko dito. So yun, nagpa-MRI ako. Fortunately, sprain lang. Lang. Pero di ako nag-lift nun. Okay. Yung recovery mo nun, mga ilang months yun? Parang 2 months plus ata. Naka-rehab ka nun? Pero 1 month after, bumalik ako ng lift sa squat. So, nag-stop ka talaga? Nag-stop talaga. Okay. Pero bench lang. Okay. Then, yun, bumalik ako ng parang 1 month plus after. Nag-squat ako. Then, dun, parang sumakit ulit naman. Oo. So, nag-stop ako ng squat. So, nag-rest na lang talaga. Lalala pa. Tapos, no, nag-rehab na naman ulit dun after. Then, bumalik na. Pero, nag-down talaga yung lifts ko. Except sa bench ko. Kasi parati ako nagbe-bench yun eh. So far ngayon, kamusta ka naman? So far, okay lang. May mga tight lang sa katawan. Pero nabalik mo na yung mga numbers nabalik mo? Nabalik na. Pero yung confidence before is different from now. Oo, no? Kasi yung confidence ko nung regionals is kahit babigat yan, ibubuhat ko. Ngayon, parang nag-lay low na lang ako. Pili ko
Kasi nangyari yan sa akin eh. Ganun din yung na-injury kasi ako. Yung worst injury ko naman sa adductors. Tama ba? Oo, Adductors dito. dito. Yan. Ang malupit pa doon, Hirap niyan if mag-deadlift ka. yung injury na yun, hindi ko nakuha squat. sa buhat. Nakuha ko sa sa labas. Ice skating. Napasplit ako. Pero anyways, yun. Kumbaga, yung parang worst injury ko yun. Ganun din. Na parang, kahit naka-recover ka na, parang may takot ka. Oo. Diba? Na baka paano ba bumalik? Oo. Pero, ilang months na from injury hanggang ngayon? Parang 4 months. 4 months. Feeling ko pag Or more more than, than, parang yan. pag naka at least, sabihin na natin more than 6 months or to a year, feeling ko babalik yan. Kasi ganun din yung nangyari sa akin eh. Feeling ko, mawawala na sa isip mo na na-injury ka. Na-injured. Pero Feeling for ko. now, parang Alanganin pa rin, no? Alanganin pa rin. Kasi yung trauma mo sa injury. Oo, yun, yung then, trauma. yung time mo no na di ako nakapag-training, Oo. ganyan. Then yung yung iba nakapag-training, parang nagje-jealous ka kasi Oo. nakapagbuhat sila ng squat at Mismo. deadlift. Buga may madaming months yung Oo. nasayang. Oo. Pero it is what it is eh. Ganun talaga. Yeah, di mo talaga makontrol. Hindi mo talaga makontrol sa yung ano. Kahit hindi mo sport, kahit nag-powerlifting ka, mai-injury talaga, hindi kahit hindi sa powerlifting. Oo, di ba? Big example ako. Imagine mo, no? Naalala ko na naman yun eh. Ice skating yun eh. Napasplit ako bigla. Pang. Tapos ininda ko pa yan. Ang malupit pa doon. Linggo noon, Monday, primary squat ko. Parang Week, all out. fourth week pa. Eh di, parang pinagpagkul. Di, wala to, ano lang to. Parang sprain lang to. Tapos nung Then day 1 pa naman, di ba? O, day 1. So parang malakas ka. Malakas kasi day ako. Tapos nung naramdaman ko parang, alam ko, top set ba, back downs. Tapos top set, tapos di na ako napag-back downs. Tapos yun na. Tapos kinabukasan wala na, di na ako makalakad na maayos. So, parang ang rehab time ko nun, parang, yung recovery ko, 4 to 6 months eh, parang ganun. Tagal. Kasi, hindi agad ako nagpapiti nun eh. Kumbaga, may ego pa ako, hindi, kaya, maka-recover ulit ito. Yan talaga. Tumagal lang 1 to 2 months, ba't ganun nandun pa rin? So, I decided na, hindi, gagastos na ako, ayoko nang manatili dito. Parang, length nun, 6 months, ang highest squat ko nung 6 months, galing ako sa nito, nasa 210 eh. Ang highest squat ko, 140, 160. So, parang sa akin, parang depressing parang, depressing. Kasi yung PR mo is ganito. Then, oo, parang ganun. masyadong malaki yung pagbaba. Oo, ganun. Parang, nakakalungkot talaga. Like, sa mga hindi pa naka-experience dyan ng, ma-injury ka. Pero wala. Tuloy-tuloy ka pa rin. Kahit ma-injured ka, tuloy ka pa. Siguro ang, ito yung, sa mga na-injury, as much as possible, kung may injury man kayo, lalo na pag sa tingin mo major siya, PT na agad direkta. Pero may doon, may catch doon. Punta kayo sa PT na as much as possible, may background sa powerlifting. Hindi yung PT na kuryente ka lang. Yung pag-blade lang. Alam mo yun. Kasi yung PT ko talagang powerlifter din siya. Shoutout kay Kuya Jer. Pero yun nga yung advice. Kasi madalas ganun eh. PT ka sa mga yung kuryente ka lang. Pero anyways, kamusta, all goods naman na ngayon. All goods naman. Tinulungan naman ako ni Ryan kasi PT. Oo. At least powerlifter din siya. Yun nga yung point doon eh. Kumbaga, kung magpapa-PT ka as much as possible, may alam doon. Kung hindi sa powerlifting, kung ibang sports nyo, may alam talaga doon sa sports mo. Kasi, may background. Oo, kasi pag hindi yan powerlift, hindi niya magigets. Like yung movement, ang gagawin lang sa inyo yan, i-stop pa kayo. Na-injury ako, hindi ako nag-squat. May mga limitations sa squat, pero may squat pa rin ako. In-adjust lang yung volume, yung depth, in-adjust. Parang makapag-training lang. Para lang makapag-training, para tuloy-tuloy pa rin. Kasi ang misconception ng iba, kapag pero depende case to case basis kung gaano ka grabe yung injury. Mamaya, hindi ka makalakad, mag-training ka pa rin. Parang, baka tear na yun, mag-squat ka pa rin. Parang, anong nangyari ata doon? Parang, small tear lang kaya nakakapag pa rin ako SBD. Pero anyways, all goods naman na yun. All goods naman. Okay. Fortunately. Napakasaya naman nakapag-lift ng at bumalik niya yung lakas. Mismo. Pero yung confidence, parang slowly na bumalik naman. Okay. So, yun na yung pinaka-ano mo. No? So, ngayon, tawag dito, before we end this podcast, alam kong busy ka. Flight mo bukas din no? Oo. May mga asikasuin ka pa mamaya. Pero,
Ayun, before we end this one as well, na parang, ano yung plans mo? Mga future plans mo? Powerlifting career? Ah, Any Di ko- meets na look forward? soon baka sa regionals. Regionals. Oo. For next year na, For no? next year. Kasi wala ka pang NQT ngayon. Oo, yung So, QT. technically, hindi ka makakasali sa Sa Ronats. Ronats. Pero, possible, pwede kang Guess. guest Oo, lifter. possible lang. Sana. Mismo. Then yun, pero as a powerlifter, di ko sasabi kasi busy din at the same time kasi nagre-review for abroad. Gets. Oo. Then yan talaga nakakuha sa oras ko Mismo. ngayon. O nga pala, no, kapag pumunta ka pala sa ibang Mm. bansa, kailangan mo pang Mag-take ng exam. take another for qualification Oo, sa qualification. standards Oo. nila. Sa to, Canada. US. US. Oo. Yan talaga. Good luck sa'yo dun, Then, bro. Yun, pero as a powerlifter naman, if makapunta ng abroad, papatuloy ko naman dun. Parang magiging maswerte ka pa nun. Ang daming, Oo. gym doon. Oo, Tsaka, wala ka ng excuse para di mag-training doon. Kahit saan may gym na. Oo. Kahit malayo pa. Mismo. Tsaka, yung doon, tawag dito. Maganda yung mga pagkain doon as a Transportation doon, nutrition. bus na Oo. maayos. No? Oo. So, mapapabuti ka pa doon, men. Oo. Um, Then advice ko lang sa inyo as sa aking perspective lang. Oo. Sa akin before wala akong coach kasi Oo. yan. So ngayon get yourself a coach Oo. na not exactly na pangit yung background niya. As a powerlifter na alam niya yung ginagawa niya. Niya mag-guide talaga siya sa iyo. Mismo. Kasi sa amin ni Pirelio, mag-ask talaga siya. I-update na yung sheet kung ano yung binubuhat niyo ko this week. Then, hindi lang yung as is. Yan yung basehan niya Oo. sa next week ko na program. Kasi, mag-a-ask siya kung ano yung feeling ko ngayon, pagod ba ako. Kasi, kahit pagod ka, hindi naman meaning mag-all out ka sa Oo. training. Then mag-all out ka, mag-injured na naman ka, ganyan. So, yun, mas pipiliin mo na di ka makapag all out pero nakapag-training ka Nang walang injury. kaysa mag-i-injured ka, di ka Oo. pa nakapag-training. Mismo. So, get yourself a coach na mag-guide talaga sa iyo. Kahit hindi maganda yung Mismo. background niya, kahit alam niyo yung ginagawa niya. Baga Yan. yan eh. Actually, men, yung programming, sobrang magagawa mo yan technically sa sarili mo, Oo. i-chat GPT mo. Pero, ang point din kasi ng pag may coach ka, yung pag-control sa sarili mo. Oo. Men, iba. Kasi, lalo na kapag ikaw lang mag-isa, prone sa yun eh. May ego ka eh. Ego, yan. Mag-overshoot ka talaga May always. ego ka talaga, Oo. men. Kaya, parang, alam mo yun, programming-wise, men, like for real, pwede mo i-chat GPT yan eh. Pero hindi ka makokontrol ni sa chat GPT. Hindi ka maalala yan. Na, bibigay sa'yo yung like program mo, pero yung mag-guide sa'yo, tsaka yung aalamin kung ano yung condition mo. Alam mo yun, hindi naman tayo robot eh. Oo. Kumbaga, it varies kung ano yung magiging condition lang. Depende pa sa case mo na, yung trabaho mo, physical. Nurse, Depende talaga, case to case schedule-wise, medyo Depende alanganin. talaga. So, recommended talaga parang ang yan eh, ang lagi kong sinasabi dyan kapag in terms of coach. Imagine nyo si Lebron, sobrang lupit niya na. Aside dun sa coach niya sa mismong laro nila, may coach pa yan. Sa nutrition, may nutrition pa yan. Conditioning. So, gets nyo yun? Parang yun yung point dun, man. Factor talaga yung nutrition din. Mm. Kasi bubuhat ka, then pangit yung nutrition Mismo. mo. Lahat. Prone to injury ka talaga. Lahat i-take mo for in account yan. Kasi Like, malakas ka pero yung nutrition mo is pangit. minsan nga ang problema wala dun sa training mo eh. Oo. Ang problem outside factors Outside like factor. mainly nutrition-wise, Nutrition. sleep, which is guilty ako, Oo. sleep. So, alam mo yun, minsan masisisi mo,
end of the block, ba't hindi ako, sabihin natin, hindi ako nakag-PR, pangit yung performance ko, end of the block. Step back, baka hindi sa programming yung problem. Check mo, ano ba, nahihit mo ba yung macros mo ng maayos, ng tama, nahihit mo yung protein intake mo, and nakakatulog ka ng maayos. So, alam mo yun, stress level mo, kamusta? Ibang factors talaga. 'Di ba? So, madalas ganun eh. So, sa mga young lifters dyan, take nyo in account yun, na hindi lang puro buhat. Take nyo as example si Lebron. Mismo. Yung gumagastos siya ng malaki para sa katawan niya. Mismo. Yan, tignan nyo ngayon, wala siyang mga main injuries. Diba? Walang ACL, walang ganyan. Mismo. May groin lang, pero makapaglaro siya ulit. Mismo. So, hindi lang dun sa main sports nyo, outside factors, sobrang laki ng bearing Then, nun, men. stretching pa. Yung mobility nyo, stretching. Kasi, di nyo maiwasan. Magbubuhat kayo ng mabigat yan. Oo. Kahit talaga yung katawan Baga, nyo. So, stretching ready talaga dapat, kayo, no? mobility. Mismo. Then, Maraming factors. Maganda sa feeling na may coach ka na parati magfa-follow up sa iyo. Oo. Mag-aas ng anong feeling ngayon? Siya, kumusta ka? Ganyan, parang ganyan. Masarap talaga yan sa feeling. Mismo. Kasi yan talaga dapat ang coach nag-guide talaga sa iyo. Mismo. Baga, and get yourself a coach nga talaga. Like, for real. Kasi kahit ako, imagine mo, ako nagko-coach na ako pero nagpapa-coach pa rin ako. Oo. Parang ganun yung idea nun. Kasi, you take your coach as a role model if Oo. may athlete ka. So, yung coach mo, ganito yung ginagawa sa iyo, yan din ang gagawin mo sa athletes mo. Mismo. Para spread sa powerlifting community. Oo. Mismo. Yan talaga dapat. Mismo. Kaya, as much as possible, ganun. Pero, yung pagka-overshoot naman, di naman yun, di ko masabi masama din siya. Kasi, para sabi mo, case to case yan. Depende yan sa lifters. Oo. May lifter na parating nag-overshoot, pero after, parang wala lang. Oo. Parang walang sakit sa katawan. Mismo. Parang sanay na sila mag-overshoot. Natotolerate nila yung ganun. Tolerate yan. May lifter naman na parang ito, sakto lang. Yan, mag-undershoot lang ako. Parang ganyan. Pero case to case talaga. So, yan, mga nag-overshoot, parang mga bago sa powerlifting yan. Oo. Pero di naman masama yan mag-overshoot. Pero not always lang talaga siguro mag-overshoot. Pero, overshoot ka, pero sabayan mo naman ng magandang nutrition. Oo. Huwag kang mag-overshoot na kain mo ng fast food palagi. Skyflakes. Kasi baka mag-plateau ka niyan eh. Mismo. Then, babalik ka naman, ito, yung mindset mo, always ka overshoot. Then, PR ka, naka-PR ka always. Then, yan, may abot sa point na nag-plateau ka. Oo. So, yun, mag-question ka, bakit ako nag-plateau? Then, sa next na naman ng block mo, nag-plateau ka. So, may factor dyan, yung isa is mag-give up ka ng powerlifting or magpapatuloy ka. Depende yan sa lifter. Kasi iba-iba ang ugali ng lifters Oo. Baga, ano mo Talaga, you need a coach na mag-guide talaga sa iyo. Oo. Na di ikaw lang. Mahirap talaga Yeah. mag-self. I mean, kung kaya mo, kung wala kayong means para pa-coach siguro, kung self-coaching siguro, try to control yourself lang lagi. Mentality kasi yung lahat ng sport eh. May mentality na Mismo. factor. Mismo. So, ayun. So So, any, Pagpatuloy lang yung pagbuhat nyo, yung training mo. Yan, 99% sa training, 1% sa comp. mismo. Baga, Kahit wala kayong tulog, makapag-stretch lang kayo sa training, ox na yan. Mag-train lang kayo. mismo. Baga yung focus kayo nga, balik na naman tayo dun sa controllables. At least nakapag-train kayo. Mismo. Kahit pagod kayo, at least you did your best sa training. Mismo. Pumunta ka pa rin sa gym at mag-train. Yeah. Yan yung importante. Mismo. So, ayun. I mean, any... Took it as an example sa akin. Oo. Yan. Mismo. So, imagine nyo. Kumbaga, kung normal na tao to, Mm. wala na, hindi na mag-powerlifting to. Pero, it always circle back kung passionate ka dun sa ginagawa mo eh. Kumbaga, feeling ko hindi magagawa ng normal ng tao Oo. yan eh. Like, may heavy duty ka, tapos papahirapan. Alam mo yun, nahirapan ka na dun sa trabaho mo. Papahirapan mo pa yung sarili mo. Oo. Parang hindi, like, for real di magagawa ng normal na, when I say normal na tao, yung typical na tao na
tamang tamang nagbubuhat lang, alam mo yun. Kaya minsan may misconception din hindi din tayo kaya nagigets ko rin na hindi tayo magets ng mga tao sa paligid Oo. natin na hindi nagte-training. Training, oo. Kaya nagigets naman yun. Huwag kayo mag-alala. Diba? Kumbaga, yun nga kumbaga hindi mo masasabi kung ano yon kung hindi mo susubukan eh. Oo. Then may time naman sa lahat na example yung mga may lifters na sabi nila bakit hindi yung umangat yung buhat ko then sa comp mas malakas yung training ko sa training pero yung sa comp hindi. Then bakit ito lang talaga yung lifts ko. Promise may time talaga para sa lahat. For now baka hindi yung time mo pero soon yan baka sa iyo na. Si men ang powerlifting men long game siya eh. Oo. Like, sa akin before weak pa talaga ako before hindi ko. Pero pag pinagpatuloy ko yung training, yung mindset ko for the sport, yan that drives me to continue powerlifting talaga. Siguro nagiging case lang dun sa kuwari isa akong individual powerlifter tapos nakikita ko lalakas na nila. Feeling ko hindi nyo natitake in account kung gaano katagal na sila nagte-training. Ganun lagi makikita mo lagi yung face value na mismo na malakas na. Kuwari, bigyan example ulit si Lebron. Ang lakas ni Lebron, ganito ganyan. Pero look back kayo, backtrack kayo, sobrang tagal na naglalaro. Yung training niyan, sagaran din. So, ganun din sa powerlifter na parang, makita mo si Aaron. Ang lakas ni Aaron, number 1 si Aaron, ganito ganyan. Magiging ganyan kaya ako. Possible ka maging ganun kung i-take mo yung account yung years of training, years of sacrifices. Kumbaga, parang masasabi mo magagawa mo yun kung alam mo sa sarili mo na ina-half-ass mo lahat ng training mo. Kasi diba? sasabihin mo siya, ang lakas niya pero sabihin mo sa sarili mo, paano ako siya? Iti-trace mo sa sarili mo kung bakit ganyan ka. So before, medyo ito lang i-take for granted ko lang yung training. Kasi depende yan sa lifter eh. So, if ganyan ka, mag-change ka. So, yan. Mag-all out ka talaga sa training. Kung don't expect, big result kung half-assed lang din yung training mo eh. Not only sa training, pati dun sa external factors like sleep, nutrition. Don't expect talaga na right away malalakas ka talaga. Mismo. Not all lifters are gifted. Yun nga yung yung mga outliers na tinatawag na yun, extreme part na yun na alam mo yun, pinanganak ng malakas. Yung mga katulad ni Kyle. Ni Anli Rice. Ano yung mga bata pa lang. Kumbaga na yun, wag mong, ang pinaka main point doon, feeling ko yung don't compare yourself sa iba. Yan talaga. Okay lang mag-look up. Idol ko, gayahin mo yung work ethic nila. Pero, yung i-compare mo yung sarili mo, magkaiba kayo ng storya ng buhay. Magkaiba kayo ng genetics. Magkaiba kayo ng background ng trabaho. Yan. 'Di ba? Magkaiba kayo ng lahat. So, never talaga. Okay lang mag-look up, pero wag mong i-compare talaga. As in, no talaga. Sarili mo lang talaga, yung i-compete mo. Wag sa iba. Ikaw din magsasuffer niyan parang magkakaroon ng ng enviness or jealousness na then pangit yan sa powerlifting community. Pangit talaga. Maghahatakan kayo. So alam mo yun. No. Parehas lang kayo lahat nabubuhat. Mismo. Nagte-training ng maayos. Kumbaga, kung gusto mo kung nag-expect ka ng big result sa meet and put lot of effort sa talaga. Training and nutrition, etc. Kahit ako before, late na ako nag-start ng powerlifting. Pero until ngayon, 27 years old pa ako last year. 27 ka ngayon. 27. So, matagal lang talaga. tayo. Matagal talaga ako nag-peak sa powerlifting. Mismo. Yan. Unlike nung iba, yan sabi ko, not all lifters are gifted. Mismo. Ako, hindi naman ako gifted. Pero binawi ko sa training. Mismo. Yun talaga. Yung love ko for the sport. Di naman talaga ako gifted yung last year na 10 types. Yung blood and sweat ko talaga yun sa training. Mismo.
Kaya, Di ayun. naman ako gifted. Okay lang mag-look up, Mm. pero never compare Compete yourself. sa sarili mo lang Mismo. talaga. Kahit sa competition, sa sarili mo lang. I mean, kung para sa'yo. Darating at darating yun. Yan talaga. Yeah. So, ayun. Men, maraming salamat. Walang problema. Really appreciate na nakadaan ka dito. Ako nga yung magpasalamat sa iyo. Pero yan, maraming salamat sa oras, men. And any last words sa mga nanonood? Parang nasabi ko na. Nasabi mo na, no? Yan yun talaga, pagpatuloy niyo lang. Yan. Yeah. Then, get yourself a coach na mag-guide sa inyo. Anything, anyone na papasalamatan? Shout out. Shout out, RPE, especially RPE. Thank you. Lan, sorry, di ako makapag-bisita dyan sa Activate. Walang oras, sorry bro. Pero shout out sa L1, sa Yes, Gears, and sa RPE sa Gears. Mm. Shout out sa lifters ko, friend lifters ko sa Cebu. Shout out sa inyo dyan. Ryan, Maki, sa athletes ko. Punta ako dyan soon. Ryan, mag-podcast ka na daw Oo. dito. Wag ka na pa-shy daw. Sayang nung nakaraan pero anyways. Shout out sa lahat ng lifters dito sa Pilipinas. Mismo. You did a great job. Kahit Yeah. ano pa yan. Hopefully, no, na mapalaki pa natin yung community natin. Oo. No? Mas malawak. Feeling ko mas- nandun na tayo eh. Oo. Mas ma-known dapat yung powerlifter. Mismo. Kasi yung government dito, parang yung dun sa Cebu, sasabihan ko sila, ano yung powerlifting? Lagi nga siya sabi, weightlifting eh. Lagi Weightlifting. di ba? Oo. Pinapapaghalo nila yung weightlifting sa weightlifting. powerlifting. Yan talaga. Pero, ayun. Shout out to all lifters. Yun. So, So, makikita tayo. Punta ako sa bukas sa event. Doon sa Golds. malamang ito, kung nalabas na yung podcast ni Kig, so malamang mamaya or tomorrow, ma-release ko to before ako. Basta bahala namin. Pero yan, men, maraming salamat. Salamat. And sana hindi ito ang huli. Oh, Next time, next dadayo ako sa inyo. Sa Cebu. Pag nagbakasyon ako doon. Pero, Punta ka sa Bantayan or doon. oo. Kamotes, Malapasok ka, Bantayan Island. Yan yung Tao tourist doon. spot doon. Kasi magpaplano kami ng girlfriend ko Or car, lechon. Mag-lechon. Kar-kar, ganun. no? Oo. Oo. Gusto namin pumunta sa Cebu. Marami naman nakapagdayo ata doon sa Relos. Oo. Kay Relos na gym. Hindi, pupunta talaga ako doon, Paramis. Pero, ayun, maraming salamat sa lahat ng, maraming salamat sa inyo sa panonood. And, of course, code L1, code namin, tama ba? Oo, code L1, Himboscado O Fight at RPE Himboscado 10. Yan, and of course, suporta lang sa lahat. Shout out sa L1. And, gusto ko lang, i-remind sa mga gusto pang humabol. Kasi mag-aaroon kami ng mock meet dito. Yung mock meet na yun, tradition siya dito sa sa RPE. RPE. Parang third year na yan. Nagback-meet. Parang every parang nakita ko before nagma-mock meet kayo dito. every end of the year, December yan, meron kaming parang normal na mock meet lang. Tapos, enjoy lang, alam mo yun. Yun, open pa naman, although ililimit namin siguro mga 35-ish na kasi maliit lang naman dito. Pero, paano sumali, message nyo lang yung RPE PH official. No need to pay agad. Kumbaga, doon na sa mismong mock meet day. And, just to give you an overview dun sa, ang alam ko, ang fee doon, may fee pa rin siya, 400 pesos. Pero, good thing about this, meron ng raffle entry and may meal na kayo, which is yung PrepX, yung medyo bagong business ngayon. So, ayun. Yan, sali lang kayo. Mismo. Okay na yan. Ano May lang meal yun? pa, may raffle May pa. meal, may raffle. Tapos, ang good thing dito, para kang magba-max out Oo. ng may referee. Parang may ganun. Kasi, referee. may mga tropa ako mag-referee. Tapos, may maglo-loader spot, hindi ka na maglo-load. Tapos, may mag-spot pa sa'yo. Tapos, enjoy lang doon sa, Enjoy lang. na yun, sa araw na yun. Ano yun? December 13. So, 14. Basically, may bench press competition yung Impact Impact. Yung pinunta nila Kicks dito. Mag-primary bench kayo ng 13, then by 14, mag-primary squat deadlift. So, suporta lang sa lahat ng event. And of course, nandun tayo sa tomorrow na yun. Sa event, sa Oo, Golds. 22, 20, tama? 22, 23. Oo, sa Gold. So, 2 araw doon, nandun yung RPE. Yan, kita-kits doon. And
Any last words before we end? If mapunta kayo sa Cebu, training kayo sa Relos, Oo. Functional Gym. Then, Then, Relos Functional Gym. Shout out pala kay Jan Surima. You know, shoutout kay Jan, namimiss na kita. Punta ako dyan. Namimiss ko na kayo. Maraming episodes na yun nagpo-podcast sa inyo. Suki yun eh. Oo. Shout out kay Coach Adrian. Shoutout kay MCA, shoutout. And Ilang? sa team ko sa Zest. Yan. Shout out. Shoutout sa inyo lahat. And yun, maraming salamat sa panood ng podcast na to. And comment down below kung sinong gusto nyo pang maging guest. And maraming salamat sa panonood and pakikinig ng podcast na to. Kita-kit sa susunod na podcast. Peace, man. Salamat. Salamat. Yum.